Dugo. Iyon ang lasa sa kanyang bibig sa kanyang paggising. Isang lasang metaliko, mainit at makapal. Napabalikwas ng bangon si Leo Ma. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinapa niya ang kanyang labi, ang kanyang gilagid, ang kanyang dila. Walang sugat, walang kahit anong bakas. Tumakbo siya sa maliit na banyo, dumura sa lababo. Malinaw lang na laway ang lumabas. Ngunit ang lasa ay naroon pa rin, isang multo sa kanyang panlasa, isang paalala. Nanginginig siyang lumingon sa kalendaryong nakasabit sa dingding. Isang murang kalendaryo mula sa isang hardware store. May isang petsa na binilugan ng pulang pentel pen. Ang petsa ng bagong buwan. Nagsimula siyang magbilang. 5, 4, 3, 2, 5 araw. 5 araw na lang. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Nararamdaman mo na, kuya. Si Mateo, ang nakababata niyang kapatid. Nakatayo lang ito roon, hindi man lang kumatok. Ang mga mata ay matalas at walang emosyon. Hindi iyon tanong ng isang nag-aalala. Iyon ay isang kumpirmasyon. Hindi, sagot ni Leo. Pero ang kanyang boses ay basag. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Nilalabanan ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Huwag kang magsinungaling, sabi ni Mateo. Pumasok sa kwarto at umupo sa gilid ng kama. Naririnig ko ang tibok ng puso mo mula sa sala. Masyadong mabilis, masyadong malakas. Pinilit ni Leo na pakalmahin ang kanyang paghinga. Kailangan niyang maging normal. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang bumili ng kape, ng tinapay. Mga normal na bagay. Mga bagay na ginagawa ng mga normal na tao. Mag-aayos lang ako, sabi niya. Hindi makatingin sa mga mata ng kapatid. Ang sari-sari store sa kanto ay isang maliit na bintana ng normalidad. Ang amoy ng alikabok, ng sabong panlaba at ng piniritong isda ay humalo sa hangin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may naamoy si Leo na iba. Ang matamis na amoy ng pawis mula sa matandang nagbabantay. Ang maalat na amoy ng luha mula sa isang batang umiiyak sa di kalayuan. Ang kanyang mga pandama, unti-unti na namang tumatalas. Pabili po, simula niya, pero hindi niya natapos ang sasabihin. Ang dalagang nasa unahan niya sa pila, siguro kaedad lang niya, ay biglang napasigaw ng mahina. Aray! Nahiwa siya. Nahiwa niya ang kanyang daliri sa gilid ng isang delata. Isang maliit na hiwa lang. Ngunit isang butil ng dugo ang lumabas, kulay pula at buhay na buhay. At ang amoy ay parang isang sampal sa mukha ni Leo. Matamis, nakakaakit. Ang lahat ng ibang amoy sa tindahan ay naglaho. Ang lahat ng tunog ay humina. Maliban sa isang tunog na hindi niya dapat naririnig. Ang tibok ng puso ng dalaga. Dab-dab, dab-dab, dab-dab. Malakas, mabilis. Parang isang tambol na tumatawag sa isang bagay sa kaibuturan niya. Isang bagay na gutom. Napaatras si Leo, napatakip ng ilong. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at sa pagnanasa. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Nagulat ang dalaga sa kanyang reaksyon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Hawak ang nagdurugong daliri. Ngumiti ito ng alanganin.
Isang simpleng ngiti na sa ibang pagkakataon ay magiging maganda. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay nakakatakot. Ang ngiting iyon ay paanyaya sa isang halimaw. Bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Leo at mabilis na naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay isang paglaban sa pagnanais na lumingon. "Okay ka lang?" Narinig niyang tawag ng dalaga. Parang nakakita ka ng multo. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Ang tibok ng puso ng dalaga ay umuulit sa kanyang isipan. At ang lasa ng dugo ay muling bumalik sa kanyang bibig. Kailangan natin ng sisidlan. Ang mga salita ni Mateo ay kasing talas ng patalim, pumuputol sa katahimikan ng kanilang hapunan. Kanin at tuyo lang ang kinakain nila, pero halos hindi ito malunok ni Leo. "4 na araw na lang, kuya," pagpapatuloy ni Mateo. Ang tinidor nito ay mariing tumusok sa isda. "Hindi tayo pwedeng maghintay lang dito na para bang isang normal na bakasyon to." Kinabukasan, nagsimula ang kanilang paghahanap. Naglakad sila sa paligid ng maliit na bayan, hindi bilang mga bagong residente, kundi bilang mga mangangaso. Mga mangangasong naghahanap ng kapwa mandaragit. Hindi nila kailangan ng isang ordinaryong kriminal. Hindi sapat ang isang magnanakaw o isang sinungaling. Ang kailangan nila ay isang kaluluwang bulok hanggang sa kaibuturan. Isang taong ang kasamaan ay kumakain na mismo sa kanyang pagkatao. Iyon lang ang uri ng sisidlan na kayang humawak sa kanilang sumpa kahit sa loob lang ng isang buwan. Sa gitna ng plaza, sa harap ng munisipyo, natagpuan nila ito. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad, malaki ang tiyan at mayabang ang tindig. Ang sumisigaw sa isang payat na magsasaka. Nakasuot ito ng puting polo shirt na may nakaburdang selyo ng gobyerno. "Binigyan kita ng 1 linggo, Cardo," sigaw ng lalaki. Dinuduro ang magsasaka. "1 linggo? Nasaan ang bayad mo?" "Kapitan, wala pa po talagang ani." Pakiusap ng magsasaka. Ang ulo ay nakayuko. "Wala akong pakialam sa ani mo." Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng magsasaka. Napasinghap ang ilang taong nanonood. "Kung walang pera, lupa mo ang kukunin ko. Naiintindihan mo?" Ang tawa ng kapitan pagkatapos ay nakakakilabot. Isang tawang puno ng kapangyarihan at kalupitan. Tumingin si Mateo kay Leo. Isang maliit na tango lang. Ito na. Siya na ang perpektong sisidlan. Umupo sila sa isang maliit na karinderya sa tapat, nagpapanggap na umiinom ng coke habang nagmamasid. Ang mga usapan sa paligid nila ay nagpatunay sa kanilang nakita. Kawawang Cardo, bulong ng isang matandang babae. Nabaon sa utang kay Kapitan Raul para lang sa gamot ng asawa niya. "Lahat naman tayo dito may utang sa demonyong yan," sagot ng kasama nito. Ang pandinig ni Leo na mas matalas kaysa dati ay dinampot ang bawat salita, bawat hinaing. Ang amoy ng takot at galit mula sa mga tao ay parang isang mabahong pabango sa hangin. Si Kapitan Raul ay hindi lang isang buwaya. Isa siyang halimaw na nakadamit tao. Naramdaman ni Leo ang isang malamig na kasiyahan, isang pakiramdam na kinasusuklaman niya. Ang gutom sa loob niya ay sumasang-ayon, karapat-dapat ang isang ito. At pagkatapos, nakita niya siya, si Nina, ang dalaga mula sa tindahan. Naglalakad ito papunta sa munisipyo. May dalang isang bayong na puno ng gulay. Nakita niya itong kumatok sa isang pinto
at sinalubong ng isang babae, ang asawa ni Kapitan Raul. Nagngitian sila. Inabot ni Nina ang bayong. Hindi iyon isang transaksyon. Iyon ay isang regalo. Nang matapos ito, naglakad si Nina papunta sa kanilang direksyon. Nakita siya nito at ngumiti. Ang parehong ngiting nagbigay sa kanya ng takot kahapon. "Kayo pala," sabi nito, medyo nahihiya. "Pasensya na kahapon ha. Nagulat yata kita." "Hindi, okay lang." Mabilis na sagot ni Leo. "Nakita ko kayong nakatingin kay Kapitan kanina," sabi ni Nina. Ang ngiti ay bahagyang nawala. "Huwag niyo na lang pansinin. May kabutihan din naman yun. Paminsan-minsan." Tumingin si Leo kay Mateo, na ngayon ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata ay nanlalamig. "Kilala mo siya?" tanong ni Leo. Tumango si Nina. "Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa kanya. Nung nagkasakit si tatay, siya ang tumulong sa amin para sa ospital. Isang buntong hininga. Marami siyang kasalanan sa bayan, pero hindi ko pa rin makakalimutan ang tulong niya." Ang mga salitang iyon ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan ni Leo at ng kanyang perpektong sisidlan. Isang komplikasyon, isang utang na loob. Ang halimaw sa loob niya ay gustong kainin si Kapitan Raul. Ngunit ang taong nagpupumilit na mabuhay sa loob niya ay ayaw saktan ang dalagang may mabuting puso. 3 araw, gumigising na ang gutom. Hindi na ito isang multo sa kanyang panlasa. Ngayon, isa na itong pisikal na kirot sa kanyang tiyan. At may bago. Isang kakatuwang pagbabago sa kanyang paningin. Sa paligid ng mga tao, mayroon siyang nakikitang parang alon ng init. Isang manipis at nanginginig na aura. Halos hindi mo mapapansin. Ngunit para kay Leo, malinaw ito. At napansin niya ang isang pattern. Ang mga taong masayahin at simple, manipis lang ang kanilang aura. Ngunit ang mga taong tulad ni Kapitan Raul, makapal ang sa kanila, madilim, na parabang ang kasamaan nila ay may sariling bigat. Ang pagdududa dahil kay Nina ay kumakain sa kanyang isipan. Paano kung may ibang paraan? Paano kung may lunas? Isang desperadong pag-asa. Narinig niya ang mga bulong-bulungan sa bayan tungkol sa isang matandang manggagamot na nakatira sa paanan ng bundok. Isang albularyo, isang ermitanyo. Sa pagitan ng pag-asa at desperasyon, pinuntahan niya ito. Ang bahay ng albularyo ay isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot. Ang amoy ng pinakuluang dahon at usok ay mabigat sa hangin. Sa loob, isang matandang lalaki na ang balat ay kulubot na parang tuyong dahon ang nakaupo sa sahig, abala sa pagdikdik ng mga ugat sa isang lusong. Hindi ito nagangat ng tingin nang pumasok si Leo. "Magandang hapon po," sabi ni Leo. Ang boses ay nag-aalinlangan. Ilang sandali ng katahimikan, tanging ang tunog lang ng pagbabayo ang maririnig. At pagkatapos, nagsalita ang matanda. Ang boses ay mahina at garalgal na parang kaluskos ng mga tuyong dahon. Amoy lupa na hinaluan ng dugo. Nanigas si Leo sa kanyang kinatatayuan. Alam niya. Paano niya nalaman? May lunas po ba? Halos pabulong na tanong ni Leo. Sa wakas ay huminto sa pagbabayo ang matanda at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay maputi na sa katandaan, pero parang tumatagos ito hanggang sa kaluluwa ni Leo. "Walang lunas sa kung ano ka na," sabi ng albularyo. "Ang
Ang gutom na hindi sa'yo ay kailangan mong ipasa. Kung hindi, ikaw ang kakainin nito. Ang sisidlan, sabi ni Leo. Kailangan lang po namin ng isang masamang tao. Hindi sapat ang bulok na kaluluwa. Pagputol ng matanda. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leo. At sa isang iglap, naramdaman ni Leo na para bang nababasa nito ang lahat ng kanyang pagdududa. Kung ang puso ng maglilipat ay puno ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok. Naglakad si Leo palayo sa kubo na tuliro. Ang pag-asa ay naging mas malalim na takot. Hindi lang pala tungkol sa paghahanap ng sisidlan. Tungkol din pala sa kanya. Sa nararamdaman niya para kay Nina. Sa daan pabalik, nakita niya si Nina. Naglalaba sa isang batis. Ngumiti ito at kumaway. Ang simpleng kilos na iyon ay nagdulot ng kirot sa dibdib ni Leo. At habang nakatingin siya dito, nangyari ito. Sa isang iglap, ang buong mundo ay nag-iba ng kulay. Ang luntiang mga dahon, ang asul na langit, ang kulay kaping lupa. Lahat ay naging iba't ibang tono ng pula. At si Nina, nakita niya ito na parang isang x-ray ng init. Nakita niya ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang ugat sa kanyang leeg, pumipintig ng maliwanag na pula. Napapikit si Leo ng mariin. Napahawak sa isang puno para suportahan ang sarili. Pagdilat niya, bumalik na sa normal ang lahat. Isang halusinasyon. Isang patikim ng kung ano ang naghihintay sa kanya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang mainit na tasa. Inabot ito ato sa kanya ng albularyo na sumunod pala sa kanya nang hindi niya namamalayan. "Salamat," sabi ng matanda. "Pampakalma." Kinuha ito ni Leo. Ang init ay gumapang sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang sandali ng normalidad. Isang sandali ng kabutihan. Ngunit ang kapayapaang yun ay hindi nagtagal. Pagdating niya sa bahay, nandoon si Mateo, naghihintay. At galit ito. "Saan ka galing?" sigaw nito. "Nakita kitang paakyat ng bundok. Nagpunta ka sa albularyo, no?" "Mateo, makinig ka. Ano ka ba, kuya?" Pagsabog ni Mateo, itinapon ang hawak na basahan sa sahig. "Walang lunas dito, walang milagro. Ang kailangan natin ay plano, hindi dasal." Lumapit si Mateo sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Habang naghahanap ka ng sagot sa wala, gumawa na ko ng pino. Sa gabi ng bagong buwan, aabangan natin si Raul sa daan pauwi galing sa sabungan. Madilim doon, walang tao. Dadalhin natin siya sa lumang bodega ng aswal. Mabilis lang, malinis." Napatulala si Leo. Hindi sa plano, kundi sa lamig ng pagkakasabi nito. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Tanging ang uhaw para mabuhay. 2 araw. Ang katawan ni Leo ay nagiging isang kulungan na gawa sa dayuhang lakas. Kahapon, habang nag-aayos siya ng siyang isang lumang upuan. Basta na lang itong nabali sa kanyang mga kamay. Gawa sa nara, pero gumuho na parang palito ng posporo. Hindi niya sinadya. Hindi niya man lang ginamitan ng puwersa. May mga gabing naririnig niya ang sarili niyang mga buto. Lumalangit-ngit. Isang mahinang tunog na parang mga sanga ng punong dahan-dahang binabago ng hangin ng posisyon. Ang katawan niya ay naghahanda. At kinasusuklaman niya ito para makatakas sa mga pader ng kanilang bahay at sa mapanuring mata ni Mateo.
Niyaya niyang maglakad-lakad si Nina. Pumayag ito. Naglakad sila sa tabi ng ilog habang papalubog ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng gintong kulay sa kanyang buhok at sa kanyang mga ngiti. Dito sa tabi ng marahang agos ng tubig sa piling niya. Halos maramdaman ni Leo na normal siya. Halos makalimutan niya ang gutom. Minsan, gusto ko na lang umalis dito, sabi ni Nina. Ang boses ay mahina, parang isang pangarap. Hindi naman sa ayaw ko dito. Pero alam mo yun, gusto kong makita kung anong mayroon sa labas, sa syudad. Magtrabaho sa isang coffee shop siguro. Nakangiti lang si Leo habang pinapakinggan siya. Ang simpleng pangarap na iyon, para sa kanya, kasing hirap abutin ng mga bituin. Ito ang buhay na ninakaw sa kanya. Ang buhay na marahil ay hindi niya kailanman magkakaroon. Ang ganda ng paglubog ng araw, sabi ni Nina, nakatingin sa kalangitan. Sa sandaling iyon, habang ang mukha niya ay naliligo sa ginintuang liwanag, habang ang kanyang tawa ay humahalo sa tunog ng ilog, sa sandaling iyon, perpekto ang lahat. Isang ala-alang gusto niyang ikulong sa isang bote at ingatan magpakailanman. Dahil sa pagtingin sa langit, hindi napansin ni Nina ang isang batong natatakpan ng lumot sa kanyang daraanan. Natapilok siya. Nawalan siya ng balanse. Ang sigaw niya ay maikli lang. Ang lahat ay nangyari nang mas mabilis pa sa isang pagkurap. Sa isang iglap, siya ay nahuhulog. Ang ilog ay naghihintay sa ibaba. Sa susunod na iglap, nakatayo na siya, ligtas. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga braso ni Leo sa kanyang baywang. Ang mukha ni Leo ay nasa harap niya, ilang pulgada lang ang layo. Ang mundo sa paligid niya ay parang isang mantsa lang ng kulay. Paano? Nasa kabilang panig siya ng daan kanina. Mga 5 talampakan ang layo. Imposible. Okay ka lang? Tanong ni Leo. Ang boses ay may bahid ng panik. Mabilis siya nitong binitawan na para bang napaso. Oo, sagot ni Nina. Pero ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tumingin siya sa pwesto kung saan siya nadulas at pagkatapos ay tumingin ulit kay Leo. Ang isip niya ay sinusubukang unawain ang nangyari. Paano? Mabuti na lang at mabilis ako, sabi ni Leo. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero nakita ito ni Leo. Sa likod ng pagkalito ni Nina, sa ilalim ng pasasalamat, nakita niya ito. Isang anino. Isang anino ng pagdududa. Isang anino ng takot. Ang madaling usapan nila kanina ay nawala na. Ang daan pabalik ay binalot ng isang alanganing katahimian. Si Leo ay naglalakad na parang may karayom sa bawat hakbang. Alam na nakagawa siya ng isang pagkakamali. Isang pagkakamaling hindi na niya mababawi. Nang nasa tapat na sila ng bahay ni Nina, huminto ito at humarap sa kanya. Salamat ulit kanina, Leo, sabi nito. Ang boses ay maingat. Walang anuman, sagot niya. Akala niya ay iyon na ang katapusan. Tatalikod na ito at papasok sa loob. Ngunit hindi. Tinitigan siya nito na para bang sinusubukan niyang basahin ang isang bagay na nakatago sa kanyang mga mata. Paano mo nagawa yun kanina? Tanong nito. Ang boses ay halos isang bulong. Ang bilis mo. Ang simpleng tanong ay parang isang akusasyon. Isang araw. 24 na oras na lang bago ang bagong buwan.
Ang hangin ay tila mas mabigat, mas makapal. Ang bawat anino ay tila mas mahaba. Ang gutom sa loob ni Leo ay hindi na isang kirot. Isa na itong halimaw na nagwawala sa loob ng kanyang tiyan. Naghahanap ng butas para makalabas. Hindi natin siya pwedeng gamitin. Sinabi ito ni Leo habang naghahapunan sila. Ang mga salita ay biglang lumabas sa kanyang bibig, matigas at pinal. Huminto sa pagsubo si Mateo. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang kutsara. Ang tunog nito sa plato ay parang isang putok ng baril sa katahimian. "Anong sinabi mo?" tanong ni Mateo. Ang boses ay peligrosong kalmado. "Si Raul," pag-uulit ni Leo, nag-iipon ng lakas ng loob. "Hindi natin siya pwedeng gamitin. Masyadong delikado. Paano kung may mangyari kay Nina o sa pamilya niya?" Isang tawa ang kumawala kay Mateo. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. "Dahil sa babae," sabi nito, umiiling. "Dahil na naman sa isang babae. Hindi ka pa rin natututo, kuya. Hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi." Biglang sigaw ni Mateo. Ang kamao ay bumagsak sa mesa. Nayugyog ang mga plato. "Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa syudad? Nakalimutan mo na ba si Ana?" Ang pangalan ay parang isang sampal. Bumalik sa alaala ni Leo ang imahe ng huling ritual nila. Ang pag-aalinlangan niya. Ang babaeng halos naging biktima dahil sa kanyang kahinaan. At ang imahe ng kanyang kapatid, si Mateo, na nakaluhod sa sahig, nangingisay sa sakit. Ang mga buto ay lumalagiit-ngit. Ang pagbabagong anyo ay nagsisimula na dahil sa kanyang pagkaantala. Halos hindi nila ito naagapan. "Dahil sa pag-aalinlangan mo, kuya, halos mamatay ako," sigaw ni Mateo. Ang mga mata ay namumula sa galit at sa alaala ng sakit. "Halos maging isa ako sa mga halimaw na yon ng tuluyan. At ngayon, uulitin mo na naman dahil sa isang babaeng kalilala mo lang." "Ibaloto, Mateo, walang iba, kuya." Tumayo si Mateo. Ang kanyang anino ay bumalot sa nakaupong si Leo. "Iisa lang ang batas natin, mabuhay. At kung kailangan nating gamitin ang demonyong kapitan na yon para mabuhay, gagawin natin. Wala akong pakialam kung may utang na loob pa ang buong angkan ng babaeng yan sa kanya." Napatingin si Leo sa sahig. Naalala niya ang isang pangako. Noong mga bata pa sila, pagkatapos ng aksidente na kumuha sa kanilang mga magulang, isang gabi, habang umiiyak sila sa dilim, nangako sila sa isa't isa. "Proprotektahan natin ang isa't isa kahit anong mangyari." "Paano ang pangako natin?" Mahinang tanong ni Leo, nag-aangat ng tingin sa kapatid. Ang tanong ay tila nagpabago sa hangin. Sa isang iglap, ang galit sa mukha ni Mateo ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, sakit. "Ito na ngayon, kuya," sabi ni Mateo. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig. "Pinoprotektahan kita mula sa sarili mo." Pumunta si Mateo sa isang sulok ng kwarto at kinuha ang dalawang bagay na nakahanda na pala doon. Isang makapal na lubid at isang maruming sako. "Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa," sabi nito, hindi na tumitingin kay Leo. "Ako na ang magiging halimaw para sa ating dalawa." Naglakad ito papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito. "Sana lang, huwag kang haharang, kuya." Bumagsak ang pinto. Naiwan si Leo sa katahimikan kasama ang lumalamig na pagkain sa mesa.
at ang bigat ng isang sirang pangako. Bisperas, ang gabi bago ang gabi. Ang katahimikan bago ang bagyo. Para kay Leo, ito ang pinakamasakit na parte. Ang paghihintay. Ang kanyang mga pandama ay nag-aapoy. Bawat tunog ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang tainga. Ang malayong tahol ng aso. Ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Ang paglangit-ngit ng sahig na kahoy sa bawat paghinga ng bahay. Ang bawat anino sa kanyang paningin ay tila mas maitim at gumagalaw, sumasayaw sa gilid ng kanyang paningin. At ang mga amoy, Diyos ko, ang mga amoy. Naamoy niya ang takot mula sa isang pusang nagtatago sa ilalim ng bahay. Naamoy niya ang luma at nanlilimahid na pawis sa mga damit na hindi pa nalalabhan ni Mateo. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naamoy niya ang sarili niyang unti-unting pagkabulok. Hinahanap niya si Mateo. Sa takot at pag-aalala, nilibot niya ang buong bayan. Nagpunta siya sa sabungan, isang maingay at magulong lugar na halos magpasabog ng kanyang ulo. Ang sigawan ng mga tao, ang amoy ng dugo at alak. Isa itong impyerno, ngunit wala si Mateo doon. Wala rin si Kapitan Raul. Umuwi siyang bigo, desperado. Kung hindi niya mapipigilan si Mateo, may isa na lang siyang magagawa. Protektahan si Nina. Naglakad siya papunta sa bahay ni Nina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang plano niya ay simple at kahina-hinala, pero wala na siyang maisip na iba. Paalalahanan sila. Babalaan sila. Magandang gabi po, bati niya sa ama ni Nina na nag-aayos ng sirang silya sa kanilang balkonahe. "Oh, Leo, ikaw pala. Tuloy ka," sabi ng matanda. Isang magiliw na ngiti ang nasa mga labi. Sa loob, naroon si Nina, tumutulong sa kanyang ina sa paghahanda ng hapunan. Ang simpleng tanawin ng isang pamilya. Isa itong mainit na saksak sa puso ni Leo. "Pasensya na po sa abala," sabi niya. "Gusto ko lang po sanang magbigay ng babala. May mga bali-balita po kasing may mga magnanakaw na umaaligid sa ating barangay nitong mga nakaraang gabi. Siguraduhin niyo lang pong nakakandado ang mga pinto at bintana ninyo mamayang gabi." Ang pamilya ni Nina ay nagkatinginan. May bahid ng pag-aalala. Ngunit bago pa man sila makapagpasalamat, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pinto. "Tao po." Ang boses ay arogante, malakas at pamilyar. Pumasok si Kapitan Raul na para bang pag-aari niya ang bahay. "Nasaan na ang bayad ninyo?" tanong nito. Hindi man lang bumati. "Kapitan, pasensya na po talaga," simula ng ama ni Nina. "Puro ka na lang pasensya," sigaw ni Raul. Itinulak nito ang matanda na nawalan ng balanse at napaupo sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tunog, ang mga kulay, ang mga amoy. Maliban sa isa, naamoy niya ang sarili niyang galit. At amoy kalawang na bakal ito. Ang paningin ni Leo ay nagkulay pula. Ang tibok ng puso ng kapitan, arogante at malakas kanina, ay biglang bumilis sa takot. At para kay Leo, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Hindi na siya nag-iisip. Ang kumokontrol sa kanya ay isang bagay na mas luma pa sa pag-iisip. Gutom, pagnanasang protektahan, pagnanasang manakit. Isang hakbang, dalawa, gumagalaw na siya, ang mga kamay ay nagiging kuko, ang mga ngipin ay nangangating lumabas. Malapit na, isang hakbang na lang,
Leo! Isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Mahigpit, malamig, ang kamay ni Nina. Ang pagdampi ng kanyang balat ay parang isang pitsil ng nagyeyeyelong tubig na ibinuhos sa kanyang kumukulong galit. Bumalik ang mga tunog, bumalik ang mga kulay, bumalik ang katinuan. Napatingin siya sa braso niyang hawak ni Nina at pagkatapos sa mga mata ni Nina, nakita niya ang takot doon. Takot hindi kay Raul, kundi sa kanya. Natakot si Raul sa biglaang pagbabago sa itsura ni Leo. Umayos ito ng tindig. "Magbabayad kayo sa akin!" Sigaw nito bago mabilis na tumalikod at umalis. Sa pintuan, huminto ito at lumingon kay Leo. Ang mga mata ay puno ng pagbabanta. "Mag-ingat ka, baguhan. Hindi mo kilala ang mga binabangga mo dito." Nang mawala na si Raul, binitiwan ni Nina ang braso ni Leo. Nanginginig ang kamay nito. May ilang sandali ng nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, nagsalita si Nina. Ang boses nito, na dati puno ng init, ay isa na ngayong nanginginig na bulong. "Leo, ano ka ba talaga?" Ang tanong ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat pa sa samyo ng nilulutong pagkain. Mas makapal pa sa namumuong dilim sa labas. "Leo, ano ka ba talaga?" Ang mga mata ni Nina ay hindi na nagtatanong dahil sa pag-usisa. Nagtatanong ito dahil sa takot. Ang bilis kanina sa tabi ng ilog, ang kakaibang lakas, at ngayon, ang itsura sa kanyang mga mata kanina na hindi sa kanya, kundi sa isang mabangis na hayop. Alam ni Leo na wala ng atrasan. Ang pagsisinungaling ay magiging isang insulto sa talino ni Nina at isang lason sa kung anumang namamagitan sa kanila. "Pwede ba tayong mag-usap?" sabi ni Leo. Ang boses ay halos isang pakiusap. Sa labas, naglakad sila, hindi sa tabi ng ilog, kundi sa isang madilim na eskinita kung saan tanging ang ilaw lang mula sa buwan ang nagbibigay liwanag. Ang hangin ay malamig at sa di kalayuan, umalulong ang isang aso. Para itong isang sigaw ng babala. Huminto sila sa ilalim ng isang puno ng mangga. Dito, sa lilim. Sinimulan ni Leo ang pinakamahirap na sasabihin niya sa buong buhay niya. Hindi niya sinabi ang salitang aswang. Ang salitang iyon ay may sariling bigat, isang bigat na hindi kayang buhatin ng isang gabi lang. Sa halip, pinili niya ang isang mas personal na katotohanan. Ang pamilya ko. Simulan niya. Ang mga salita ay mabagal at pinipili. "May sakit kami. Isang sakit na namamana. Hindi ito lagnat o ubo. Isa itong sakit sa dugo." Tumingin siya sa mga mata ni Nina. Sinusubukang iparating ang bigat ng kanyang mga salita. Kapag lumalala ito, nagiging iba kami. Nagiging marahas. "Marahas!" bulong ni Nina. "Hindi namin kontrolado," sabi ni Leo. "Ang boses ay nababasag na. Kaya kami lumipat dito, malayo sa lahat, para subukang kontrolin ito, para hindi kami makasakit." Isang kalahating katotohanan, ang pinakamasakit na uri ng kasinungalingan. Ang gabi ng bagong buwan, pagpapatuloy niya, ang pinakamalala. Kaya kailangan kong mapag-isa. Kailangan kong ilayo ang sarili ko. Lalo na sa'yo. Nakita ni Nina ang sakit sa kanyang mga mata. Nakita niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang katotohanan sa likod ng kalahating kasinungalingan. Ang totoong takot. Ang totoong paghihirap.
Hindi na ito misteryo para sa kanya. Ito ay isang trahedya. Dahan-dahan, sa kabila ng takot na nararamdaman pa rin niya, inabot ni Nina ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Leo. Malamig ito na parang yelo. "Hindi ka nag-iisa," sabi ni Nina. Ang boses ay mahina pero matatag. Ang parehong mga salita na kailangan niyang marinig. Sa isang sandali, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng kadiliman, gumaan ang pakiramdam ni Leo. Isang sandali ng koneksyon, isang sandali ng pag-unawa. Ngunit ang sandaling iyon ay sinira ng isang pamilyar na tunog. Ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang text message mula kay Mateo. Ang mga salita sa screen ay malamig, digital at pinal. "Nasa akin na siya. Tuloy ang plano. Huwag kang pupunta sa bodega." Ang init mula sa kamay ni Nina ay biglang nawala. Napalitan ito ng lamig ng takot. Ang plano, nangyayari na ngayon. Ang langit ay isang itim na butas. Walang buwan, walang mga bituin. Ang dilim ay ganap, na parabang ang langit mismo ay humihinga at naghihintay. "Kailangan ko nang umalis," sabi ni Leo. Dahan-dahang binibitawan ang kamay ni Nina. "Mag-iingat ka, Leo," sabi ni Nina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay may bagong kahulugan. Hindi na sumagot si Leo. Tumakbo na siya. Hindi niya sinunod ang babala ni Mateo. Hindi niya kayang iwan ang kapatid niyang mag-isa. Kahit gaano pa siya kagalit dito. Ang pangako nila noong bata pa sila, mas malakas pa rin iyon kaysa sa kanilang pag-aaway. Ang lumang bodega ng asukal ay nakatayo sa dulo ng isang abandonadong lupain. Isang kalansay ng bakal at semento sa gitna ng kadiliman. Papalapit pa lang, naamoy na niya ito. Ang amoy ng takot, matapang at maasim, at ang amoy ng dugo. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaki at kinakalawang na pinto. Umugong ito sa katahimikan. Sa loob, isang solong bumbilya ang nakabitin. Nagbibigay ng mahinang dilaw na ilaw. Nakita niya si Mateo. Ang damit ay may bahid ng dumi at dugo. Ang paghinga ay malalim at pagod. Sa sahig nakagapos sa isang upuan si Kapitan Raul. Ang kanyang mayabang na mukha ay puno na ngayon ng mga pasa at galos. Pero hindi siya mukhang talunan. Sa kanyang mga mata, may isang apoy ng galit na hindi pa rin namamatay. "Anong ginagawa mo dito?" sigaw ni Mateo. Nagulat at nagalit sa pagdating ni Leo. "Hindi kita pwedeng iwan mag-isa dito," sagot ni Leo. "Kaya ko na to." "Talaga?" sabi ni Raul. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa duguan niyang labi. "Itong kapatid mo, kanina pa niya ako sinusubukang patumbahin. Malakas siya, pero tanga." Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Leo, biglang ibinuwal ni Raul ang upuan gamit ang sarili niyang bigat. Bumagsak siya sa sahig kasama nito at ang lumang kahoy na upuan ay nabasag. Nakawala ang isa niyang kamay. Bago pa man makakilos si Mateo, dinampot ni Raul ang isang piraso ng basag na upuan, isang matulis na kahoy, at isinaksak ito sa hita ni Mateo. "Ah!" Ang sigaw ni Mateo ay puno ng sakit. Bumagsak ito sa sahig. Hawak ang nagdurugong hita. Nakita ni Leo ang dugo ng kanyang kapatid at ang tunog sa kanyang mga tainga nawala. Ang mahinang tibok ng puso ni Raul, ang masakit na paghinga ni Mateo, ang kaluskos ng mga daga sa bubong.
lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang malakas at mabagal na tunog. Ang tunog ng kanyang sariling puso. Dug, 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 dug. Isang tambol ng digmaan. Isang tawag sa pangangaso. Naramdaman niya ito. Ang huling pagbabago. Ang sakit sa kanyang mga gilagid habang ang kanyang mga ngipin ay tila humahaba. Ang paninikip ng kanyang balat sa kanyang mga daliri habang ang kanyang mga kuko ay tumitigas at kumukuba. Hindi na siya si Leo. Ang nakatingin kay Raul ngayon ay ang gutom. Ayan, bulong ni Raul, nakangisi habang umaatras. Ayan ang totoong ikaw. Ngunit bago pa man makakilos si Leo, bago pa man makalundag ang halimaw, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa pintuan. Isang paghinga, isang pagsinghap. Lumingon siya at doon sa siwang ng pinto nakatayo si Nina. Sinundan siya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong, hindi makapaniwalang lagim. Nakita niya ang lahat. Ang duguang si Mateo, ang nguminggising si Raul, at si Leo, ang anino sa gitna ng lahat na ang mga mata ay nag-aapoy na sa dilim. Ang pagsinghap ni Nina. Ang tunog na iyon ay parang isang susi na nagbuka sa huling pinto ng kulungan. Ang halimaw ay tuluyan ng nakalaya. Ngunit ang pagdating ni Nina ay nag-iba ng lahat. Nakangisi si Kapitan Raul. Ang dugo at pawis ay magkahalo sa kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang pagkakataon. Sa bilis ng isang ahas, dinamba niya si Nina mula sa likod. Isinakal ang isang braso sa leeg nito. Ang matulis na piraso ng kahoy ay idiniin niya sa tagiliran ni Nina. "Isang kilos mo lang," sabi ni Raul. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at tagumpay. "Titinatita dasa at itatarak ko to." Ang atensyon ng halimaw na si Leo ay napunta sa kanila. Ang kanyang paningin ay iba na. Ang mundo ay walang kulay, tanging mga hugis at init. Nakita niya ang init ng takot mula kay Nina. Isang maliwanag na puting apoy. Nakita niya ang init ng galit at sakit mula sa nakahandusay-say na si Mateo. At nakita niya ang maruming, namumulang init ng kasamaan mula kay Raul. Pero ang sigaw ng gutom sa loob niya ay hindi na naghahanap ng sisidlan. Naghahanap ito ng pagkain at sa pagitan ng isang nasugatan, halos hindi gumagalaw na biktima, Mateo. Isang marumi at matigas na karne, Raul. At isang mainit, buhay na buhay at terrified na biktima, Nina. Ang pagpipilian ay simple para sa isang mandaragit. "Leo," ang nanginginig na tawag ni Nina. Ang pangalan niya ay isang pakiusap. Ang tunog ng kanyang pangalan ay parang isang malayong alingawngaw mula sa isang mundong hindi na niya bahagi. Ngumisi si Raul. "Patay ka na, demonyo!" bulong nito. Iniisip na hawak niya ang alas. Ngunit ang halimaw ay hindi interesado sa alas. Hindi na ito nag-isip. Hindi na ito nagplano. Tanging puro instingto. Gumalaw ito. Hindi isang takbo. Isang pagbulusok. Isang pagblur ng anino. Ang layunin nito ay hindi si Raul. Ang layunin nito ay ang maliwanag at pumipintig na init. Ang layunin nito ay si Nina. "Huwag!" Isang sigaw na puno ng sakit at desperasyon.
si Mateo. Bago pa man makarating ang halimaw kay Nina, isang katawan ang humarang sa daraanan nito. Isang katawan na mas mabagal, mas mahina, duguan, pero determinado. Itinulak ni Mateo ang kanyang sarili gamit ang lahat ng natitira niyang lakas at bumangga sa nagwawalang halimaw. Ang kapatid laban sa kapatid. Ang impact ay malakas. Tumalsik silang dalawa, bumagsak sa sahig. Ang halimaw ay napunta sa isang direksyon. Si Mateo ay bumagsak na parang isang basag na manika sa kabilang panig. Ang kanyang ulo ay tumama sa semento at hindi na gumalaw. Nabitawan ni Raul si Nina sa pagkabigla. Napaatras ito. Ang mga mata ay nanlalaki sa purong lagim sa nasasaksihan. Ang halimaw ay dahan-dahang tumayo. Hindi na ito tumingin kay Raul, hindi na ito tumingin kay Nina. Ang mga mata nito, ang mga mata na dating kay Leo, ay nakapako sa walang malay na katawan sa sahig. Sa kanyang kapatid. Isang tunog ang lumabas mula sa lalamunan ng halimaw. Hindi isang ungol ng galit. Hindi isang atungal ng isang hayop. Isang tunog na mas masahol pa. Isang mahina at naghihingalong tunog ng pagkalito at sakit. Na parabang sa isang saglit, ang lalaki sa loob ay nakasilip mula sa mga rehas ng kanyang kulungan at nakita ang kanyang ginawa. Ang katawan ni Mateo sa sahig. Ang imahe na iyon, ang kapatid niyang nangakong proprotektahan niya, ay naging isang malamig na pako na tumusok sa nag-aapoy na utak ng halimaw. Sa isang saglit, ang pulang paningin ni Leo ay nagkaroon ng lamat. Bumalik ang mga kulay, masakit sa mata. Bumalik ang mga tunog, nakabibingi. Ang ungol sa kanyang lalamunan ay naging isang paghingal ng isang tao. Nakita niya ang lahat sa isang iglap. Ang kapatid niyang walang malay, si Nina, nakasandal sa pader. Ang kamay ay nakatakip sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At si Raul, na dahan-dahang gumagapang patungo sa pintuan, sinusubukang tumakas. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pagdadalawang isip. Ang babala ng albularyo ay nawalan ng saysay. Dahil ang tanging nasa isip na lang ni Leo ay isang malamig at matigas na katotohanan. Kailangan nilang mabuhay. Hindi niya pinansin si Nina. Nilagpasan niya ang katawan ni Mateo. Sa dalawang mabilis na hakbang, naabutan niya si Raul at sinunggaban ito sa buhok. Kinaladkad pabalik sa gitna ng bodega. "Hayop ka!" sigaw ni Raul nagpupumiglas. Hindi sumagot si Leo. Ang oras ay paubos na. Ramdam niya ang halimaw na muling nag-aalsa sa loob niya. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Walang oras para sa isang malinis na ritual. Walang oras para sa paghahanda. Itinaas ni Leo ang kanyang sariling kamay sa harap ng kanyang mukha at walang pag-aalinlangan, kinagat niya ito. Ang kanyang mga ngipin na mas matalas kaysa sa dati ay bumaon sa kanyang palad. Isang mainit na agos ng sarili niyang dugo ang dumaloy. Isang sakit na nagbigay sa kanya ng kalinawan. Bago pa man makasigaw si Raul, idiniin ni Leo ang kanyang duguan at bukas na palad sa noo ng kapitan. Ang pagdampi ng mainit na dugo ay nagpatahimik kay Raul. Nanlaki ang mga mata nito at nagsimulang magsalita si Leo. Hindi ito isang dasal. Hindi ito isang orasyon. Ito ay isang utos, ang mga sinaunang salita na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Mga salitang panlasa ay lupa at libingan, ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang ungol.
Ang gutom na sa akin, sa'yo na ipinapasa. Ang uhaw na sa akin, sa'yo na iaalay. Tanggapin mo ang aking sumpa. Isang nakakabinging tunog ang pumuno sa bodega. Hindi ito sigaw. Hindi ito ugong. Ito ay tunog ng isang bagay na pinupunit. Isang bagay na hindi dapat pinupunit. Na para bang ang mismong hangin sa pagitan nilang dalawa ay nabibiyak. Isang nakakasilaw na itim na liwanag ang lumabas mula sa palad ni Leo. Pumapasok sa noo ni Raul. Naramdaman ni Leo ang pag-alis nito. Isang pakiramdam ng matinding pagkahilo at panghihina. Na para bang isang linta na buong buhay niyang dala ay biglang natanggal. Ang lakas ay umalis sa kanyang mga kalamnan. Ang init ay nawala sa kanyang dugo. Bumagsak siya palayo kay Raul, humihingal, nanghihina at muling nagiging tao. Ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi ay isang bulong. Nina, pero ang kanyang tagumpay ay panandalian lang. Ang ritual ay tapos na. Ang pagbabago ay nagsisimula pa lang. Si Raul ay napasigaw, ngunit ang sigaw niya ay nag-iba. Ang sigaw ng isang taong nasasaktan ay naging atungal ng isang hayop na nagagalit. Ang kanyang katawan ay bumaluktot sa isang anggulong hindi natural. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng buto ang umalingaw-ngaw sa bodega. Ang kanyang mga braso at binti ay humaba. Ang balat ay napupunit. Ang kanyang mga daliri ay naging mga kuko. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Nawala ang lahat ng bakas ng pagkatao. Napalitan ng purong, walang isip na gutom. Hindi nila inilipat ang gutom. Nagpakawala sila ng isang bagong halimaw sa mundo. At ito ay nakatingin ng diretso sa kanila. Ang nilalang na dating si Raul ay umungol. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng lalamunan. Puno ng bagong silang na gutom. Ang mga mata nito na ngayon ay ganap ng itim ay lumipat-lipat sa tatlong figura sa bodega. Kay Leo na nanghihinang nakasandal sa pader. Kay Mateo na walang malay pa rin sa sahig. At kay Nina na naninigas sa takot malapit sa pinto. Wala ng bakas ng talino. Wala ng plano. Tanging puro instingto. At ang instingto nito ay nagsasabing, kumain. Bumulusok ito. Hindi kay Leo na amoy dugo at pagod, kundi sa pinakamalapit na target, si Mateo. Hindi! Sigaw ni Leo. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinulak ni Leo ang kanyang sarili mula sa pader at itinapon ang isang nabasag na upuan sa direksyon ng halimaw. Ang kahoy ay tumama sa likod nito, ngunit parang hindi man lang nito naramdaman. Nagpatuloy ito sa paglapit sa katawan ni Mateo. Ang ingay ay tila gumising kay Nina mula sa kanyang pagkakatulala. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malakas, adrenaline. Leo, tulong! Sigaw niya. Tumakbo siya hindi palayo kundi papunta kay Mateo. Sinubukan niyang hilahin ang walang malay na katawan, ngunit masyado itong mabigat. Ang pagkilos ni Nina ang nagbigay kay Leo ng ideya. Hindi nila kayang labanan ito, ngunit kaya nilang tumakas. Dinampot ni Leo ang isang mahabang tubo ng bakal mula sa sahig at buong lakas na inihampas ito sa gilid ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang tunog. Sa pagkakataong ito, naramdaman nito. Lumingon ito sa kanya. Ang mga labi ay umangat. Ipinapakita ang mga ngiping hindi na pantao. Nina, ngayon na! Sigaw ni Leo. Habang ang atensyon ng halimaw ay nasa kanya,
Muling sinubukan ni Nina na kaladkarin si Mateo. Sa tulong ng adrenaline, nagawa niyang igalaw ito, paatras, palayo sa panganib, papunta sa pinto. Muling umatake ang halimaw, pero sa pagkakataong ito, kay Leo. Iniwasan ni Leo ang isang kalmot na halos pumunit sa kanyang mukha. Napaatras siya. Ang puso ay dumadagundong. Hindi na dahil sa sumpa, kundi dahil sa ordinaryong takot ng isang tao. "Halika na!" Narinig niyang sigaw ni Nina mula sa labas. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang ang halimaw ay muling sumusugod, yumuko si Leo, sinunggaban ang mga braso ng kanyang kapatid na hawak na ni Nina, at sabay nilang hinila ito palabas ng bodega at papunta sa kadiliman ng gabi. Iniwan nila ang halimaw sa loob. Narinig nila ang atungal nito ng kabiguan na sinundan ng tunog ng mga bagay na binabasag at winawasak. Hinahayaan nilang magwala ito sa loob ng bakal na kulungan. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, bumagsak silang tatlo, humihingal. Si Leo pagod at nanghihina. Si Nina nanginginig mula ulo hanggang paa. At si Mateo na nagsisimula ng magkamalay. Umuungol sa sakit mula sa kanyang hita. Ligtas sila sa ngayon. Sa katahimikan, habang sinusubukan nilang bawiin ang kanilang hininga, isang bagong tunog ang gumapang sa hangin. Isang sirena. Ang sirena ng barangay na ginagamit para sa mga emergency. May nakarinig. May tumawag. Ang gulo sa bodega ay hindi na mananatiling isang lihim. Tumingin si Leo kay Nina. Ang dalaga ay nakatingin din sa kanya. Ang apoy ng adrenaline ay nawala na, at ang natira na lang ay ang malamig na abo ng katotohanan. Hindi ito tingin ng pagmamahal. Hindi rin ito tingin ng galit. Ito ay tingin ng pagkaawa at takot. Isang takot na hindi na para sa kanya, kundi takot sa kung ano siya. Sa wakas, nagsalita si Nina. Ang kanyang boses na kanina'y sumisigaw para sa tulong ay isa na ngayong halos hindi marinig na bulong. Isang hatol. Sinabi mo, isang sakit. Tumingin ito sa kanyang mga mata at naramdaman ni Leo ang bawat salita na parang isang hiwa. Hindi mo sinabing, ikaw ang sakit. Isang buwan, ang barangay San Lazaro ay hindi na kailanman naging pareho. May mga kwentong gumagapang sa bawat eskinita. Ibinubulong sa mga sari-sari store at sa mga pila ng tricycle. Mga kwento tungkol sa gabing iyon. Tungkol sa mga sigaw na narinig mula sa lumang bodega. Tungkol sa kung paano natagpuan ang sasakyan ni Kapitan Raul na wasak-wasak sa gilid ng daan. Na walang bakas ng dating kapitan. May bagong alamat na isinilang. Isang alamat tungkol sa isang halimaw na gumagala sa mga kakahuyan sa gabi. Ang aswang ng San Lazaro. Nagsasara na ng maaga ang mga tindahan. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa labas kapag dapit hapon. Ang bayan ay nabubuhay sa isang bagong uri ng takot. Sa maliit na bahay na inuupahan ni Leo, ang buhay ay nagpatuloy sa isang kakaibang katahimikan. Si Mateo ay nagpapagaling pa. Malalim ang sugat sa kanyang hita at mas malalim pa ang sugat sa kanyang pagkatao. Mas tahimik na siya ngayon. Ang dating apoy ng pagiging praktikal sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong pagtanggap. At si Nina, hindi siya umalis. Nananatili siya. Hindi dahil sa pag-ibig na minsang namumuo,
kundi dahil sa isang bagay na mas komplikado. Isang halo ng awa, ng responsibilidad, at marahil isang takot sa kung anong mangyayari kay Leo kung iiwan niya ito. Magkasama sila pero magkahiwalay. May isang pader ng salamin sa pagitan nila. Nagawa sa mga katotohanang hindi masabi at sa mga imaheng hindi makalimutan. Si Nina ang naging angkla ni Leo, ang kanyang koneksyon sa mundong unti-unti nang tinatalikuran. At si Leo naman ang naging pasan niya. Isang trahedyang pinili niyang alagaan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo silang dalawa sa labas ng bahay. Si Leo ay tahimik na nililinis ang mga sugat ni Mateo. Isang kilos na walang salita ng paghingi ng tawad, pero puno ng pagsisisi. Inabot ni Nina ang kamay ni Leo. Ang pagdampi ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang kuryente, wala na ang init. Ito ay isang pagdampi ng isang kaibigan sa isang taong may sakit. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, naramdaman ito ni Leo. Noong una, mahina lang, halos hindi mapansin. Pagkatapos, unti-unting lumakas ang tunog. Isang pamilyar na tunog na isang buwan na niyang hindi naririnig. Ang tunog na halos nakalimutan na niya. Ang tibok ng isang puso na hindi sa kanya. Dab-dab. Napatingin siya sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. Ang buwan sa langit ay isa na lamang manipis na gasuklay. Ang dilim ay muling naghahanda. Ang siklo ay magsisimula na naman.